Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Gawa, chapter 21, verses 27 to 40. Nang matatapos na ang takdang 7 araw, si Pablo ay nakita sa templo ng ilang Hudyong taga-Asya. Sinunggaban nila si Pablo at sumigaw, "Mga kababayan, tulungan ninyo kami. Ang taong ito ang nagtuturo sa lahat ng tao saan man siya makarating ng mga bagay laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moises at laban sa templo." Gayon din naman, nagsama pa siya ng mga Griego sa loob ng templo. Nilapastangan niya ang banal na lugar na ito. Ganoon ang sinabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lungsod si Trofimo na taga-Efeso. Inakala nilang isinama siya ni Pablo sa loob ng templo. Nagulo ang buong lungsod at dumagsa ang mga taong bayan. Sinunggaban nila si Pablo at kinaladkad palabas sa templo at biglang isinara ang pintuan. Balak nilang patayin si Pablo, ngunit nabalitaan ng pinuno ng mga sundalo na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya't nagsama agad ito ng mga opisyal at mga kawal at dali-daling nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkakita sa kanila, itinigil ng mga tao ang pagbugbog kay Pablo. Lumapit ang pinuno, dinakip si Pablo at ipinagapos ng 2 tanikala. "Sino ang taong ito? Ano ang kanyang ginawa?" tanong niya. Iba-iba ang sinisigaw ng mga tao. Dahil sa sobrang gulo ng mga tao, hindi maliwanagan ng pinuno ang nangyari, kaya't ipinadala niya si Pablo sa himpilan. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo ay binuhat ng mga kawal sapagkat naging marahas ang mga tao na sumusunod sa kanila at sumisigaw, "Patayin siya!" Nang ipapasok na si Pablo sa himpilan, nakiusap siya sa pinuno, "Maaari ko po ba kayong makausap?" "Marunong ka bang magsalita ng wikang Griego?" tugon ng pinuno. "Kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyong kailan lamang ay nanguna sa paghihimagsik at namundok na kasama ng 4,000 lalaki." Sumagot si Pablo, "Ako po'y isang Hudyo, tubo sa Tarso ng Cilicia at mamamayan ng kilalang lungsod na iyon. Ipinapakiusap ko sa inyo na ako'y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao." Pinayagan naman siya ng pinuno kaya tumayo si Pablo sa baitang at sumenya sa mga tao at nang sila'y tumahimik, nagsalita si Pablo sa wikang Hebreo.